Hello po mga kapide, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito. Tapos na po yung impeachment ni VP Sara dyan ho sa House of Representatives kahapon po. No? So, ang ating titingnan po ngayon at haharapin yung magiging trial po ni Vice President Sara Duterte mga kabida. Pagkatapos na i-transmit po kagabi yung articles of impeachment mula sa House of Representatives. Subalit, hindi ho ito na isali doon ho sa kanilang agenda. No? Nagtapos yung Senate session kahapon. Nag-adjourn po ito, mga kabida, around 7 p.m. Pero wala hong nabanggit patungkol doon ho sa impeachment trial. Now, ang paliwanag po ni Minority Floor Leader Senator Coco Pimentel, most likely, yung impeachment trial ni VP Sara ay posibleng mangyayari po ito by June. Pagbalik po nila mula sa kanilang 4 months break. So, kung titingnan po natin yung kanyang sinabi, wala hong mangyayaring impeachment trial within 4 months na break po ng Congress. Kasi yung House of Representatives po ay magtatapos yung kanilang last session po mga kabida yung kanilang last session po ay this coming Friday. Bukas po. Pero yung Senate po ay kahapon pa. Yung kanilang last session. So, may break po na 4 months. Okay? 4 months. At hindi pa po sigurado kung yung pagtackle po ng impeachment complaints against the Vice President ay maumpisahan kaagad, Pagbalik po nila this coming June, possibly may mga legal questions na i-raise po itong kampo ni Vice President Sara Duterte, and most likely baka pupunta po ito sa Supreme Court, mga kabida, dahil ho doon sa 4th impeachment complaints na naisali po doon ho sa kanilang transmittal ng articles of impeachment po mga kabida, So, yun po. Malamang wala hong impeachment na mangyayari within 4 months. That's according to Senator Coco Pimentel. Pero ang sabi po ni Senator Pimentel po mga kabida na may possibility na pwede ho nilang i-waive yung kanilang rules. Within the break, pwede ho nilang i-tackle po itong impeachment case po ni VP Sara, provided na kailangan lahat po may unanimous agreement yung mga senador po natin, wala kong kokontra kahit ni isa. Kasi pag may kokontra po, kahit isa lang po, magiging invalid na po, yung kanilang pagtackle within the break doon ho sa impeachment complaints, o impeachment case po ni Vice President Sara Duterte. So kung titingnan po natin yan, may slim chance. Kasi kung aasahan po natin yung mga allies po ni VP Sara dyan, like Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin, most likely, isa sa kanila dyan, magre-raise po ng questions, patungkol dun sa pag-break po ng rules nila, na dapat, after adjournment, wala na talaga silang pwedeng gawin, At kung meron man silang gawin, pag-resume na po nila sa kanila pong session on June 2, 2025, mga kabida. So, malabo. Sa tingin ko po, malabo po yung pagtackle po nila ng impeachment case po ni VP Sara within the break po, within 4 months na break po ng Congress, mga kabida. So, malamang sa June na talaga yung impeachment trial po ng Vice Presidente. Nabigla po tayo kahapon, mga kabida, doon ho sa nangyari, diyan ho sa House of Representatives. Dahil ang inaasahan po ng lahat, patay na po, wala na po itong impeachment dahil ho doon sa mga actions po ng mga House of Representative members. Marami hong nag-signify na ayaw na po nilang ma-associate dyan ho sa impeachment against the Vice President. Para po sa akin, mga kabida, last Monday po, may kutob na talaga ako na mangyayari po ito. Dahil doon sa sinabi po ni Sec. Gen. Reginald Velasco na within this week raw ay i-forward na po itong 3 impeachment complaints laban ho sa Vice Presidente sa office po ni Speaker Romualdez. So, meaning,
since wala na pong panahon, wala na pong time, ang nasa isip ko po, baka gagamitin po nila itong pinakamabilis po na paraan, which is yung pagkalap po ng signatures, no, mula sa mga members po ng House of Representatives. At yun nga, yung required number po na 105 signatures, mukhang nakuha po nila, no, at sumobra pa nga, no, umabot po ng 215 po kahapon po mga kabida, no. So, sapat na yon para wala na pong mangyayaring hearing at mga pagdinig dyan ho sa Committee on Justice, ano? Yung normal course po ng impeachment process, ano? Dyan sa House of Representatives. At diretso na po yung impeachment po sa Senate, no? For full-blown trial po mga kabida. So, aabangan na lang po natin yan mga kabida kung ano po yung magiging ending dito kasi gaya ng sinabi ko po kanina, malamang magre-raise po ng legal questions po itong kampo po ni VP Sara sa Korte Suprema, no? Kasi yun nga yung sinabi ko po na yung fourth impeachment complaint kahapon lang po na submit, no? Na ipasa dyan ho sa SecGen office, ano? Kung titingnan po natin yung kanilang rules, dapat may 10 days po na proseso yon, ano? Pero isiningit po doon ho sa kanilang articles of impeachment. Kaya po possibly, yun yung magiging subject po ng legal question ng kampo po ni Vice President Sara Duterte. At most likely, doon nila i-question yan sa Korte Suprema po mga kabida. Okay? So, yan po. Aabangan na lang po natin by June. Pagbalik po ng ating mga senador, yung impeachment po ni VP Sara. Kasi ho, hindi pa po sigurado, mga kabida, kung magpo-prosper ba itong impeachment po against the Vice President. Kung titingnan po natin yung setup ng Senate po ngayon, ano? Kasi nung previous vlog ko po, no, may fearless forecast po itong si Mr. Jaris Bondok, ano? Na meron pong 9 senators na possibly 9 senators na possibly na boboto po ito pabor kay VP Sara, no? At hindi lang po 9, baka malamang baka 11 po, no? Mga kabida. Tandaan natin, ang required number lang po para ma-convict po itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang kaso po diyan ho sa Senate ay dapat may 16 senators, no? May 16 senators dapat. Okay, for acquittal, dapat may 9 senators po, mga kabida. Okay, thank you very much. Maraming po salamat po sa inyo lahat. At God bless po. Sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida, sa aking channel, please do subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click on para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless.